Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Disyembre 29 at ngayon po ay araw ng botohan para ratipikahan ang Bicameral Conference Committee report ukol sa 2026 budget. At bagaman ako po ay nasa malayong lugar, akin pa rin pong tutugunan ang aking katungkulan para makaboto dito sa Bicameral Conference Committee report. At kani-kanina lang ako ay nagpadala ng sulat sa ating Speaker Boji D para irehistro ang aking boto na no dito sa Bicameral Conference Committee report. At ito ang aking mga dahilan sa pagboto ng no. Unang-una, nandyan pa rin po at nadagdagan pa ang unprogrammed appropriations sa halagang tumataginting na 243.4 billion pesos. Alam naman natin na itong unprogrammed appropriations, dito kinuha ang ilang flood control, ghost flood control projects nung nakaraang taon. Hindi ko alam kung bakit naipilit pa rin ito at lumaki pa itong unprogrammed appropriations. Napakarami pa rin bilyon-bilyong infrastruktura sa proposed budget. Pero wala man lang kaakibat na guardrails o safety nets para masiguro na hindi na mangyayari ulit ang mga ghost projects. Sana man lang inayos ang implementasyon, ang magkaroon ng mga safeguards para hindi na maulit ang mga nangyari nung nakaraang 2025 budget. Pangalawa, tinanggal man sa proposed budget ang item na flood control. Ito naman ay pinalitan nila ng farm to market roads sa halagang 33 plus billion pesos. Medyo kaduda-duda dahil parang hinanapan mo lang ng kapalit na item ang sunog na flood control projects at pinalit mo lang ay farm to market roads. Hindi natin masiguro kung talagang kailangan ba talaga ito at kailangan bang ganito kalaki ang farm to market roads. Parang nakapagduda na para lang mapaglagyan ng pagkakagastusan bigla na lang pinalitan ang flood control projects ng farm to market roads. Hindi mo malalaman kung kailangan ba talaga ito o pwedeng pagkapirahan lang o pwedeng gamitin dahil ito ay lump sum. Pwede siyang gamitin bilang insentibo sa pamumulitika. Hindi natin malalaman. Bukod dito, lumobo ang AICS o yung protective services to individuals in crisis situations sa halagang 63.9 billion pesos. Kumbaga, tayo na ay makikilala na Ayuda Nation. Ito ang magiging flagship project ng administrasyon na ito. Ang pamimigay ng limpak-limpak na ayuda. Para sa akin po, ang pag-unlad at ikagiginhawa ng isang lipunan ay hindi mo masusukat sa dami at dalas ng pagbibigay ng ayuda, kundi sa pagkakaroon ng marami at matatag na trabaho para sa ating mga mamamayan. Dahil kung matatag ang hanap buhay ng ating mamamayan, hindi nila kailangan maya-maya umasa sa mga ayuda. So dapat ito sana ang pagtuunan ng ating pamahalaan, ang jobs generation, capacity building para sa ating mamamayan para makatayo sa sariling mga paa. At nakakabahala din ang pagtanggal ng pondo para sa mga foreign assisted projects. At ang mga foreign assisted projects ay nilagay sa unprogrammed appropriations. Ibig sabihin, pag nilagay mo sa unprogrammed, ito ay hindi mo priority. Nakakalungkot dahil ang foreign assisted projects, ito pa naman ay magsisilbing flagship projects
sana ng administrasyon na ito. Ito yung mga malalaking infrastruktura na talagang kailangan na pinondohan ng mga foreign funding partners tulad ng JICA at ilan pang mga financing entity. Sana man lang kung ito ay importante, sana nilagay ito sa programmed appropriations. Sapagkat kung tayo ay hindi nakakabayad at hindi nakakatugon sa mga kontrata, tayo ay patuloy na nagbabayad ng commitment fees o ito yung mga penalty na binabayaran ng ating gobyerno. Sa taong-taong hindi tayo nakakabayad at nakakatugon dito sa mga kontrata na ito. Tayo rin ang natatalo dito sa kababayad natin ng mga commitment fees. At tayo ay napapahiya sa pandaigdigang arena dahil anong sasabihin nila sa mga Pilipino? Hindi marunong tumugon at tumupad sa mga kontrata. So, para sa akin, sa halip na bigyang tunay na atensyon ang reforma sa budget process, ang ating Kongreso ay maaari lamang madiin sa mga lumang pakulo na pinapalitan lamang ang mga titulo at mga pangalan. Kahit na pumayag tayo sa pagsasapubliko ng mga budget hearings, ay ipinakita lang natin sa taong bayan na ang mga kongresista ay hindi pa talaga handa na magsakripisyo at talikuran ang kanilang mga lumang kinagisnan. At ang transparency ay hindi talaga natin kayang panindigan. Nakakalungkot po talaga. Nabatid lamang ng mga tao na may mga saradong pintuan kung saan may napapaboran. At bilang panghuli, this budget will continue to reflect old habits and dubious badges before our constituents. Any meaningful reforms we were able to bring forward will ring hollow in light of the glaring compromises we have opened this budget to. At dahil po sa mga kadahilanang ito, ako po ay bumoto ng no. Maraming salamat po at sana po ay maging maligaya ang ating bagong taon at pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa darating na bagong taon. Importante na mag-live tayo. Bakit? Kasi feeling ko, pinagtutulungan ng mga bangag itong si Congressman Leandro Legarda Leviste dahil doon sa tinatawag na Cabral Files. Kita nyo ha, unang-una, ang sinabi nila ay, nako, yung Cabral Files na yan, sapilitang kinuha yan ni Leandro Leviste. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin inamin nila na authentic nga. Kasi bakit naman kukunin ng sapilitan isang bagay na hindi naman totoo? Pero at the same time, ito namang si ombudsman, ang sinabi ang pinakita lang sa amin ay partial, hindi yung buo. Pero ang sinabi naman talaga ni Congressman Leandro Leviste na pinaniniwalaan ko naman, talaga namang binigay nila at pinakita niya. Malaya niyang pinakita yung file sa ombudsman dahil alam naman niya na sa ating saligang batas, talagang tanging ombudsman lang naman talaga may kapangyarihan na gumawa ng kaso, no? Sang-ayon doon sa Cabral Files. Tapos syempre, itong si Vince Dizon na hindi ko alam talaga kung bakit ganyan ngayon ang sinasabi ni Vince Dizon. Pero alam ko kasi matino naman si Vince Dizon niya, no? Nung kami magkasama sa kabinete ni Tatay Digong, no? Pero ngayon, pinasisinungalingan niya na may alam daw siya sa Cabral Files. Pero ang version naman ni Congressman Leviste na talagang alam naman ni Secretary Dizon yan at parang sinusugad pa niya yung pagkuha ng files at para ipasa publiko nga yung files na yan. Ako, pagkakaalam ko kay Secretary Dizon, yan ang gagawin niya. Kasi si Secretary Dizon, ang pagkakaalam ko sa kanya, siya ay matino at malinis at he believes in transparency. Kaya nung sinabi niya na talaga may basbas pa nga yan ni Secretary Dizon, walang kaduda-duda yan na yan talaga ay binasbasan ni Secretary Dizon. Hindi ko lang alam kung bakit ngayon ay umaatras siya at sinasabi niya na hindi niya ino-authenticate yung mga dokumentong yan. Obviously, kaya yan na siguro sinusupress ngayon to the point na hindi pa pinayagang mag-privilege speech itong si Cong Leviste sa Kongreso nung huling session ng Kongreso ay dahil gusto nilang isuppress kung anong nilalaman ng Cabral Files.
Eh ano ba nang alam natin sa nilalaman ng Cabral Files? Unang-una, diyan natin malalaman yung 100 billion na insertion din ni Bangag dun sa 2025 budget at saka posible rin na baka nandun din yung 2026 budget na 100 billion din na sabi naman ni Congressman Zaldisco ay meron talaga, no, at siya pa nag-deliver ng 25% ni Bangag, no. Pangalawa, yung mga cabinet secretaries na talagang may mga sarili silang mga insertions at syempre, ang pinaka-importante, sino-sino sa mga congressman at senatong talaga ang mayroong mga malaking mga insertions, no, sa budget. Mga insertions na yan po yung talagang hindi dapat na dyan dahil hindi po yan kasapi doon sa binuong NEP, no, National Expenditure Plan, at yan ay ipinasok lamang habang dinidinig ang budget sa Kongreso. O nga pala po, no, sabi ng bilyonaryo, meron daw kung 8 million na insertions. Well, una-una po, hindi po insertions yan. If at all, siguro po yan ay mga maliliit na proyekto, hiningi ng mga mayor na dumadalaw sa akin nung ako'y spokesperson. Ang ginagawa ko po dyan ay sinusulatan ko ng DPWH kung po pwede ma-accommodate yung request ng mayor. All the time po, kapag meron akong request, meron namang accompanying letter from the LGU na nagre-request. Kumbaga ako, I'm just endorsing. Now, kung yan po ay napapasok sa NEP, hindi po yan insertion. Kasi yan po ay talagang dumaan sa proseso dyan sa DPWH. Ang insertion po, hindi kasama doon sa budget proposal ng DBM at ng Presidente at syempre ipinasok lang ang proyekto dyan na mismo sa Kongreso. So yung 8 million, na hamak 8 million na mga multipurpose hall sa mga lugar gaya ng Ifugao, I'm sure po yan po ay sinama na sa NEP dahil nga po meron namang request ang mayor at yung request ng mayor ay inendorso ko lang po. Hindi po yan insertion at all kasi yung mga panahon na yon ay hindi na po ako miyembro nga ng Kongreso. So hindi na ako po pwede mag-insert. Wala na akong capability to insert. In any case, balikan natin si Kong Leandro Leviste. Bakit ba kapanipaniwala yung Cabral Files na yan? Unang-una, hindi para isugal ni Congressman Leviste ang kanyang pangalan. Huwag niyong kakalimutan, hindi lang naging gobernador ang tatay niya na Leviste, hindi lang niya isa sa pinakrispetadong politiko ng Batangas, ang nanay niya ay si Loren Legarda. I am sure that Loren Legarda is also guiding itong si Congressman Leviste. At si Loren Legarda naman po, isang bihasang mamamahayag, so hindi yan papayag na yung anak niya ay magpapasabog ng isang expose ng walang dokumento. At ang dokumentong hawak nga niya ay yung Cabral Files. At sa tingin ko, bilang isang bihasang pamamahayag, itong si Loren Legarda mas agreed na authentic yung hawak ni Congressman Leviste. Pangalawa, bakit naman masisigurado na authentic yan? Kasi tapatan lang po. Si Loren Legarda, naging chairman din po ng Finance Committee ng Senate. Ibig sabihin, naging head din po siya ng Appropriations Committee ng Senate. She had a long time association with Yusek Cabral. And tapatan lang, lahat naman po talaga ng mga request ng mga mambabatas ay dumadaan kay Yusek Cabral. So kung ano man ang mga naging request ni Loren Legarda at siguro siya na ay isa sa record holder sa pinakamaraming beses na nagsilbi bilang isang senadora, ganun katagal sila na nagkaroon ng relasyon ni Yusek Cabral. So kung merong pagkakatiwalaan si Yusek Cabral para dun sa kanyang mga files at kung talagang si Yusek Cabral ay nagpaplano na maging state witness, tingin ko si Leandro Leviste talaga ang kanyang pagkakatiwalaan. Bakit hindi mismo si Senator Legarda? Well, unang-una, si Senator Legarda ay isang bihasang politiko. Ayaw niyang pumanig sa kahit kanino ngayon sa nagbabangga ang dambuhala ng Marcos at saka Duterte. Bagamat si Senator Legarda po ay tumakbo kasama namin sa unit team. So sa pag-iisip ni Loren Legarda, suportado ko pareho yan. Alam kong nag-aaway sila pero hindi ako papanig. Pero ang anak naman niya ay pwedeng pumanig. At syempre, talagang maninindigan na isiwalat ang katotohanan kung hindi talaga siya nagdesisyon na talagang dito na siya sa panig ng mga Duterte, no? At siyempre, habang lumalabas ang mga expose niya, ang mga tinatamaan ay ang Bangag administration, no? So sa akin, malinaw po na talagang si Leandro Leviste would have received advice from a very seasoned journalist na wag ilabas yan kung sa tingin niya ay walang means of verifying it or authenticating it. So sa tingin ko, it had the benefit of
the wisdom of Senator Legarda, not only as a senator, pero also as a journalist, na authenticated yan, po pwede mong gamitin yan. Pangalawa, pinagkakatiwalaan talaga ni si Yusek Cabral kung hindi si Congressman na Leviste, kundi yung nanay niya because of the very long relationship that they've had. At ang duda ko talaga, si Yusek Cabral may not have been innocent. Hindi siya inosente, talagang kumita rin siya. Pero alam naman niya na yung kanyang pagkakakita ay incidental lamang. Na ang tunay na mga kumita ay yung mga politiko na nagsisimula nga sa presidente mismo. Sa tingin ko, kaya talagang sinusupil nila ang Cabral files na yan dahil alam nila ang tatamaan walang iba kundi ang presidente. Lalong-lalo na yung sinasabi ni Zaldico na 100 billion insertion ng presidente sa 2025 at 2026 budget. At bukod pa dyan, syempre, no, meron naman mga physical evidence. O, di ba? Sinasabi lang nila na yung tape na lumabas, sapilitang kinukuha ni Leandro Leviste kay Yusek Cabral yung mga dokumento. Well, kung nakita ko mga picture, hindi naman po mukhang distress si Yusek Cabral. Paano naman siya magiging distress? Kumbaga, teritoryo niya yun DPWH. Kaya nga po mga politiko, never po yan pinupuntahan ni Cabral sa Kongreso. Sila po talagang nanliligaw kay Cabral dyan sa DPWH. Pupunta sila sa teritoryo ni Cabral. So paano naman ang gagawin ni Leandro Leviste na dun pa sa teritoryo ni Yusek Cabral niya sapilit ang kukunin ng mga dokumento? Doon sa nakita kong mga larawan po, wala, hindi naman po mukhang distress si Yusek Cabral. Mukhang malaya niyang binibigay ang mga dokumento kay Congressman Leviste. So ang conclusion ko po, siguro itong si Yusek Cabral, talagang isisiwalat na rin ng katotohanan. Aayusin lang niya yung kanyang testimonial immunity. Kasi alam niyo naman, pag ikaw nagsalita na walang pangakong immunity as a state witness or under the Witness Protection Program, lahat ng sasabihin mo may be used against you, di ba? Kaya nga ang yung warning ng Miranda rights, no? Anything that you say may and will be used against you, no? So dapat you have the right to be silent. At habang inaantay niya yung proseso niya, hindi ko alam kung ano nangyari, siguro yung mga natatakot na ma-implicate ni Cabral sa talagang wide scale at saka talagang wala nang kahiyang kakorupsyon, no? At pag pandarambong ay siya nang nagdesisyon na kinakailangan mapatay na itong si Yusek Cabral nang sa ganon, mapatahimik at maging sekreto ang kanilang mga pandarambong. Pero alam nyo, buti na lang, binigay ni Yusek Cabral kay Congressman Leviste. Kasi miski siya ay napatay, nandyan pa rin yung dokumento na iniwan ni Yusek Cabral at hindi po pwede yan baliwalain ng kahit sino. Sinasabi nila hindi raw ma-authenticate. Paano si Leandro Leviste na talagang magsasabi na binigay sa kanya ni Cabral bago mamatay? Diba? At hindi natin alam, baka meron pang ibang mga kasulatan si Yusek Cabral na magpapakita na ibinigay nga yung mga dokumento niyan na meron na siyang, kumbaga, gut feel na baka nga malapit na ang kanyang kamatayan dahil meron mga tao na magpapatahimik sa kanya. Well, kung nasaan ka man, Yusek Cabral, maraming salamat naman at iniwan mo ang smoking gun. Ito nga po yung Cabral, the Cabral Papers, no? At dahil dito, malalaman namin talaga bilang mga mamamayan kung sino talaga ang mga pinakawalang yak sa gobyerno na talaga naman pong yumaman dahil nga po sa pondo ng DPWH. Well, maraming salamat Yusek Cabral at maraming salamat Congressman Leandro Leviste. Alam ko, bagito ka at bagamat ang nanay mo isang napakabeteranong senador, syempre alam ko na alam mo rin kung ano yung risk na ina-undertake mo ngayong linalabanan mo mga napuhalang mga magnanakaw sa gobyerno. Buti na lang po, merong Leandro Leviste, buti na lang po, merong Kong Miao Miao, itong dalawang kongresista nito, nagbibigay sa atin ng pag-asa na meron pa talagang pagkakataon ng Pilipinas na umunlad dahil darating ang panahon na ang mga leaders natin ay gaya ng mga kabataang kongresista, Leandro Leviste at Congressman Braganza. Okay, maraming salamat po ha. At bukas po, mag-year-ender report tayo bago magbagong taon, bago tayo mag-celebrate ng bagong taon, bago magpaputok, no? At tatalakayin natin yung mga pinakamalalaking istorya na nangyari sa panahong 2025 na naging napakamasalimuot para sa dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, para sa akin, pero hindi naman ganun kasalimuot kay VP Sara. Maraming salamat po and see you tomorrow. As usual, ito po yung Spoksang Bayan nagsasabi, I love you Philippines, you're the only country I have, you're the only country that I love. Bye! Sa Rowena Watson, brutal talaga ang jokes doon. Si Hidarian ang tawag doon.
Hey, Berian. Hey, bayaran. Hey, Berian, bakla. Guys, I have nothing against bakla. Alam niyo naman ako, di ba? Love na love mga bakla, mga lesbian, mga tomboy. Love ko mga trans. Ako, yung mga kliyente pa nga. Every year, Christmas party kami ng mga beklo na lolo at lola. Every year yan. Sumasama ako sa ladlad na Adele. Grupo ni Danton, Timoto. Nagpapa-Christmas ako. Konting merienda, may games, tapos may raffle prizes, tapos namimigay ako ng pang Noche Buena. Yan. Hindi 500 Personal ko na pera, hindi sa tax nyo yung mga walang hiya na mga congressman at congressmen, women, ang mga puta. Christmas bonus ba naman sa sarili nila at sa ang mga staff okay lang yung Christmas bonus. Empleyado yun. 2 billion daw. Take home daw ng bawat congressman. Ano yun? Ilang milyon yun? Itong Pasko ito. Mga puta. Yung mga magnanakaw kayo. Dapat nga hindi nyo sa ganitong deficit, hindi na nga kayo nagpapasweldo. Mga animal kayo, mga congressman, mga korap. Kung malapit na eleksyon, isa-isahin ko mga pangalan nila. Huwag nyo sila iboto. Ma'am, baka i-abla kanila ng libel. Ang puta, you fall in line. Haba ng pila dyan sa libel, At my age, I'm 68. I have practiced law in an ethical manner to the best of my ability. For more than 20 years. I taught law in the UP in San Sebastian. I also taught local government law in San Sebastian. Also in FEU Lasal program noon. Marami na akong tinuruan. Pati sa Philippine ba yun? National Police Academy ba yun? Oo, dyan sa Taguig. Turo ako dyan ng human rights. Women's rights and human rights. Pinakamahirap na estudyante yung mga pulis. Kala mo kung sino, yung mga ranggo ng kapitan gusto mag-major, ay kailangan required sila dun sa klase ko. Kaya nga ako pinili dun binabagsak ko talaga yung mga hindi pumapasok. Tsaka yung tatayo sila pagpasok ko. Tatayo sila pag alis ko. Hindi sila sanay. Yung mga pulis kayo, mag-schooling kayo habang maaga. Kasi pag matanda na kayo nagsuschooling, iyayabang nyo na. Kala nyo, ang ranggo nyo will matter. Kaya palagi ko nga, one sem lang ako dun kasi parang binagsak ko yung kalahating klase. Para masisira yata yung promotions ladder ng iba doon, kaya nagreklamo. Friend ko yung presidente nila doon. Nag-insist siya talaga na totoo, let's be serious about teaching women's rights and human rights in the Police Academy something college. Safety College. Yun, Philippine Public Safety College. Yun yung pangalan ng college. Parang gusto ko nga magturo ulit. Wala lang, para mapasok ko lang sa mga utak ng mga abusado at mga yabang na pulis na gusto mo pa-promote. Ibahin nyo na mga style nyo dyan. Style nyo, bulok. May social media na ngayon. May mga human rights commission on human rights na. Hindi na yan obra yung mga kakurakutan nyo yan mga pulis kayo na bad. Ang mga bad lang
Eh, sabi nila, I should teach daw kahit sa Zoom lang. Ayoko. Hindi masaya. Gusto ko nakikita ko yung expression ng mga estudyante ko. Hindi ako nag-i-enjoy. Late na nga ng sweldo eh. Hindi pa ako mag-i-enjoy. Kailangan yung gawin ko, yung enjoy ako. Eh ako, hindi ako malungkot eh kasi. Ang dami kayo, dami ko friends. Yung iba, nagdi-direct message. Minsan, tinatanong nga, Mama Bing, anong facial routine mo? Bakit? Malapit ka na 70, wala ka pa rin kurinot. Pero naman konti. Yung kakaganon, no? BBM. Gumagano. Kaya minamassage ko yan eh. Ayop ka BBM, nagka-wrinkles tuloy ako sa'yo. Adik ka. Sabi nila, hala, attorney, baka ipapatay ka niya ni BBM. Oh? Dahil sinabi ko adik siya from the start. Nung nagkampanya pa lang siya, sinabi ko na adik siya. Hindi sana matagal niya na ako pinapatay. Kayo naman. Kung si BBM lang, hindi yun mag-uutos na mamapatayin ng tao kasi laging bangag yun. Hindi yun mabait, hindi mabait. He's not a good person. Ano mong ginawa niya? He's cruel. Pero yung ipapatay niya ako, mauna muna siya mamatay. Mag-overdose muna si BBM. Yun ang wish ko sa New Year. Kaya mag-negative 10 sa first quarter ang survey niya. Oy, Miguel Baker, ikaw bahala sa wrinkles ko. Libre dok ha. Libre yan dok. Di ako nagbabayad ng Botox. Sa dami yung friends ko na mga derma, hindi na ako nagbabayad ng Botox. Kasi mahal yan eh. Alam niyo, Botox na binibili ko lang, yung nagko-contribute ako sa pambili Botox ng mga batang may cerebral palsy. Oo, maniwala kayo, ang ini-inject sa kanila para, di ba, stiff yung muscles nila. Ganon? Kaya sila, hindi nga sila makap-therapy. Ini-inject niya ng Botox. Yan ang sabi ng rehab doctor ko, si Dr. Joy Pres Evangelista. The best. Number 1 in the best in the country as a rehab medicine doctor. Ini-inject dyan sa mga batang may cerebral palsy yung Botox. Yung cost niyan is 18,000 pesos. Nung commissioner ako, lagi ako nagdo-donate from my sweldo. Eh ngayon, pension na lang ako. Personal, hindi na ako makadonate. Pag Christmas na lang, ganyan, naghahanap ako ng wheelchair, ganyan. Or naghahanap ako ng supporters na maka-inject ng Botox sa kanila. Na free. Yan. Lagot ka, Dr. Miguel Baker. Pinopromote na kita dito, ha. Isang batang may cerebral palsy na naglalaro sa mga ASEAN Games sa yung bocce. Laro. Paalang tinatapon ng bola, believe ka. Yan. Care of the yan sa'yo, Dr. Miguel Baker. Good si BBM, good. Nagka-wrinkles tuloy ako ning yawaan ning BBM. Akala ko, ay nako, matatapos na yung taon, wala man lang good news ako kay BBM. Ha! Biglang nag-minus 3 ang survey. BBM, BBM, BBM bangag. Oh, may tumatawag na naman sa akin. Ate ko na naman to. Hirap nito, may big boss ka. Ako? Wala akong boss. Wala akong boss. Meron lang ako big boss. Alam niyo guys, yung mga pamilya kayo, wala na kayong parents, yung mga ate nyo, kuya nyo, yun na yung ano nyo.
always find time to be with your mga kapatid. Kasi tumatanda na tayo. Kami, tumatanda na kami. Hindi kayo. Importante talaga yung Pasko sa akin. Kasi I'm 68. To see my high school friends dito sa Bacolod. Si Dr. Debbie Garcia Villanueva. Siya sa Derm V Clinic here in Bacolod. And of course, my buddy, Dr. Joey Layoles, a surgeon. I like old friends kasi ay di mo nakita many years. Pag nagkita kayo, parang hindi nag-gap, di ba? Yung inokray ako ng mga alta-alta dito, ng mga pretentious sa Bacolod. Actually, ang the old rich here who still speak Spanish. They're very old women now. They're very, appreciative. They're very buena ma. Pero yung mga hindi that rich, na lalo na yung nag-asawa lang ng rich, na may mga asyenda. Criticize na ako ba? Oh, she's a lawyer, and why did she say like that? She's mata pobre, Rolex, Gucci. Alam ba daw ng mga kapatid ko yung ginawa ko, hindi ba daw nakakahiya? Sabi ng kapatid ko, mas nakakahiya kung hindi niya binanatan yung chick na yun. Gago yung bastos na yun. Buti, hindi ako na stroke. Ngayon, ayoko na. Pag may gumanon sa akin na get out of here, you're contagious, sasabihin ko na lang, your face is contagious. Get out of here, fuck you. Sabay, alis na. Ngayon, gano'n na lang ang ko. Pinasok ko na yan sa ulo ko. Siguro, siyempre, hindi ko talaga na-take na, sino to? Tinapik-tapik pa ako sa... May witness kasi. Sabi ko na I felt something, kaya ako lumingon eh. May witness na may siya doon na stall sa bodies. Andyan pa. Hanggang ngayon sa Rockwell basement. He made his own video. Sabi niya, huwag kayo mag-judge. Ako, I was there. Nakita ko talaga. Malayo naman sa kanya si attorney. More than 1 meter, sabi niya. Nung umubo si attorney, hindi naman sa kanila, towards them. Palayo sa kanila, which is true. Yung alam ko na nauubo ako, gumanon ako sa kanan eh. Kasi may dala akong, alam pa niya na may dala akong supot. Yung take out ko. May kasalanan yung Michelin dyan na Taiwanese noodles dyan na beef spicy. Yan sa The Grid. Sa second floor ng Rockwell Annex. Ang sarap pero ang init dito oh. Ako naubo. Grabe, no? Minsan isipin mo, what if I just walked away, no? Pero nakita ko kasi siya, putangin na, una ko pang ang tanong sa kanya, are you a doctor? Kasi hindi ko sabi ba na, siya, no? Why are you telling me to leave? Sabi, do you live in, are you from Rockwell? Sabi ba naman, yes. Sinungaling kang gago ka. Mga taga-Rockwell, hindi ganun. Hindi ganun, alam ko, kasi mga dabarkads ko na yung mga yan nagkakapit dyan sa Dunkin. They're very good people. Mostly, many of them are retired. Very, courteous people, very considerate. Walang nagbubusina dyan sa Rockwell. Pag nagbusina ka dyan, tanga ka, hindi ka talaga taga dyan. So, talking about my health, salamat talaga ako. Yung mga friends ko really love me.
They didn't call to criticize me or they sent messages, no. They were concerned about my health. Sabi, ano ka? What happened to you? Oh, no. Ako, your blood pressure. Yung isa pa nga, yung dearest friend ko dyan sa Cebu, no? Attorney Joe Pep. Darling, naku. Oh, ano ba yan dyan sa Manila? You come here to Cebu. You come here and relax. You stay in my house. Oh, she was so concerned. Imagine, ha? Munta talaga ako ng Cebu. Nag-dinner talaga kami. And I hugged her and thanked her. All these years na friend kita, hindi naman tayo nakikita often. Pero alam ko talaga na I feel loved. Oh, diba? Eh si Jopi, kawawa yan eh. Inorderan niya na agad eh. Inorderan ni Dame. Jopep! Adto ka dire kay mag-dinner tanikom. Report agad si Jopep sa iyang tiya. So ako, guys, I love my life because I genuinely love people actually. And I love children. I like children. Of all kinds. Lalo na yung may disability na children. Ay, grabe. My heart really melts when I see them. Kaya yung advocacy ko sa children with specific needs, tinutuloy ko yun eh. Yung mahal lang nung reclining wheelchair para sa may cerebral palsy, tag 20,000. So now, pag may hindi na ako naiya. O mag-donate ka, yaman ka naman eh. O, donate ka ng reclining wheelchair, ha? Diba? Kasi, kung ako lang, hindi ko naman kailangan eh. Ano ba kailangan ko? Huwag yun na ako bigyan ng gifts. Yung mga ginagawa ng friends ko, after that incident in Rockwell, no, this is my way of thanking all of them and all of you for your support, for trusting that I did the right thing, although wishing na hindi nga tumaas yung blood pressure ko sa 180 over 120. Muntik na ako ma-stroke. Just to appreciate you guys. Grabe yung support nyo sa akin, defense nyo sa akin. You defended me from those as my sibling would say, sanctimonious, pretentious sons of bitches. Parang sila na talaga yung standard ng good manners ko. Eh kung buhay daw nanay ko at would she say, sabihin pa siguro na nanay ko, buti hindi mo dinuraan. Should have met my mother in Tiraguan. So fierce, pero very gentle heart. For the poor, very gracious. Well-bred na. Anak siya ng mayor, nanay niya kulihiyala. Sagrado Corazon. So she was really raised up. Ako, I was raised by my father. What do you expect? Was born between three brothers. So my father had to be the one to, entertain me and parent me. Pero when my mother would arrive, yan ang bonding namin, yung removing makeup, yan. Moisturize, yan. Kaya lumaki ako bakla eh. Pagka dyan nanay ko, girl na. Wala nanay ko, brothers ko naman kasama ko. Wala. Kawawa yan yung board member, si Pal. So he's a good brother, may award talaga yun siya. Lagi ko yan siya tinitreat pag nasa Manila. Abroad ako, I have a gift for. Kasi nung lumalaki ako grade school saka hanggang high school, grabe kong sigaw-sigawan ko lang yan. Tapos sa
Kala ko susuntukin niya ako, inuunahan ko sa suntok. Hello, pal. Brother. You're a good brother, pal. Good brother. Yeah. Mga anak niyan, kaya love na love ko rin. Siyempre, younger brother kasi it's also my body. Mas, we spend more time together. Pero yung, I think the brother I abused more was Pal. Minsan, siguro sa PGMN. Guys, I'm in PGMN, Peanut Gallery Media Network. January ako na episode dyan. Ayoko na pag-usapan kasi si BBM sa January. Pag-usapan naman natin yung mga budget, mga kurakot na mga congressman, paano natin sila bantayan, yan. Kasi budget na naman. Tapos, i-follow YouTube, PGMN, Rowena Guanzon. Sarili naman akong YouTube. Doon yung mga daily natin na mga vlog. YouTube, Queen of Bardagulan. Sinishare ko naman yan dito sa Bing Guanzon. So, i-click nyo lang. Pero kung pwede kayo mag-subscribe doon, subscribe kayo doon. Hindi ko alam kung monetize yun. Baka, konti lang naman yun. 5,000 pa lang subscribers doon, Dagdagan nyo. Kung mag-monetize yung YouTube Queen of Bardagulan ko, o di may money na naman yung mga bata, di ba? Oo nga, no? Sige. Mag-campaign kayo na mag-follow sila sa YouTube ko, para makamani tayo, bigay natin sa mga bata. Minsan may susupport nga akong bata, 500 a month. Ewan ko, nawala. Ibang telepono siguro. Pero yung gusto kong isupport talaga yung magkakapatid na tatlo. Grabe, tatlo may cerebral palsy. 2 nakahiga. Pinadalahan ko ng reclining wheelchair isa. Tapos isang standard wheelchair yung kapatid na naglalakad na kalahod. So, that boy na nakaload is able to write and study. You know, somehow. I hope na mapasok sa eskwela yun. Pero kaya binigyan ko ng wheelchair para mapasok sa eskwela. Ang request ko naman po sa mga kapitbahay, lola lang nila ang nakabantay, mag-take turns naman po kayo. I-wheelchair nyo yung bata na makapasok sa eskwela. Alam ko po, mahirap po talaga yun kasi siyempre magda-diaper pa yun. Mahirap po, mahirap. Sakit ng dibdib ko dyan. Pag nakikita ko yung mga congressman na yan na tumatawa na parang mga buhaya talaga. Gigil na gigil ako Hayaan nyo, mag-New Year tayo na masaya. Ay, yung driver ko, punta ko ng airport, binigyan ko pera. Okay, Teng, bumili ka ng yung chicken with rice. Kumain na ako, ma'am. Hindi para sa'yo. May 13th month ka na. Eto, bili ka. Pagbalik mo, pamigay mo sa mga tao madaanan mo, ha? Ayun. Happy naman siya. Nagpadala siya ng pictures. Pinost ko rin. Guys, simple lang yun, Bili ka lang na, gawa ka ng paluto ka dyan sa inyo. Tapos, lagyan mo ng kutsara na plastic o kahoy. Yung mga ilalim ng tulay, dami mga taong walang pagkain. Hindi bago mag-New Year, o yung January 1, paluto kayo sa bahay, tapos pamigay nyo. You'll feel better. So, goodbye na ako. 1 hour na tayo. Tsaka tumatawag na yung ate judge ko. Kasi,
Mayroon kami tradition yung January 1, nakikita kami sa bahay ng parents namin. And now my sister, Judge Francis Guanzon, retired RTC Executive Judge, is the one living in our family house with our brother, a dentist, Dr. Jeffrey Guanzon. So, January 1, for sure, nandun ako. And then, in the afternoon, or early morning, January 2, I will visit the nitso ng parents ko, tsaka ng Lolo Pedro Villena at Lola Socorro Kausing Villena in Cadiz. So guys, it's a time for loved ones, for reviewing also your personal goals. Hindi lang success na material na bagay, kundi yung sabi ko noon, New Year's resolution, I will lose 10 pounds. Parang nag-increase pa ng 10 pounds. Promise na talaga. Ngayon na minus 3 na si BBM addict. Papayat na talaga ako. Guys, see you sa New Year. Live tayo ulit. In the meantime, love your family. Especially your mother. Yung may mother ka pa. Love your family. And to you husbands, love and spoiler wives this Christmas season. They deserve it. And the wives, the women who have husbands of whatever gender, give more love and patience. Yeah. So, salamat po ulit for your support, your trust. Alam ko, nafe-feel ko yung trust nyo sa akin. That you trust me. And that's what I don't want to break. So, I'll see you New Year. Happy holidays from your Mama Bing.